January 7 po, nangyari po yung wildfire sa LA. Alam naman po natin yan. 2 weeks before ng wildfire, meron na po yung may mga nagpa-prophesy na yan. I'm not sure kung legit, pero may nakita ko may nagpa-prophesy na, may nagwa-warning na magbalik loob na sila sa Panginoon. 2 to 3 days before ng wildfire, meron po silang event. Napanood niyo po yan. At sa event po nila, sabi po ng host, God, the creator of the universe, creator of heaven and earth, no mention. Sabi niya, hindi nakakapagtaka. Not surprising kasi yung lugar natin, lugar na walang Diyos. Mayroon yun eh. Yung lugar na yun, lugar na mayaman po yun, lugar na pinagpala. Nakakatakot sabihin na hindi nakakapagtaka dahil godless town tayo eh. Walang Diyos-Diyos sa atin. According po kay Google, 27 po ang deaths. Hanggang ngayon po may wildfire hanggang ngayon. Hanggang ngayon po may wildfire. 27 deaths, 31 missing, 205,000 evacuated. Ganun karami. Grabe. Hindi ko na po kinuha yung mga data ng material liabilities. Hindi ko na po kinuha yun. Pero ang sabi, turning some of the luxurious mansions into ashes. Mga mamahaling mga mansyon, ngayon po, abo na lang. Ito po sabi. Praying po natin, panalangin po natin na gamitin ng Diyos ang ganitong pagkakataon para magbalik loob sila sa Panginoon. So let us watch this video. And the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. No surprise in this godless town. Kaya mahirap po na manangan ang tao sa talino niya, sa kapangyarihan niya, sa kanyang kayamanan, kasi pwede po yan maglaho. Pero salamat tayo mga anak ng Diyos, may salita po tayo ng Diyos na kailanman hindi masusunod. Amen. May word of God tayo na kailanman hindi po maaagaw sa atin. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Patuloy po natin panalangin yung lugar na yan, na gamitin ng Diyos ang pagkakataong yan para marami magbalik loob sa Panginoon. Pero alam nyo ba, marami pa rin po ang hindi naniniwala na may mensahe ang Diyos. Marami pa rin po nire-reject nila ang Word of God. Sinasabi nila na, ay, nagkataon lang yan. Normal lang yung mga wildfire dito. Normal lang yan. Lagi na yan nangyayari sa iba't ibang lugar. So, sinasabi nila na parang nagkataon lang. Pero meron pong isang patotoo, ito pong lalaking ito, nagpapatotoo na there is God. May Diyos talaga. Pakita ho natin yung bahay niya. Sabi niya, may Diyos, may Panginoon. Kasi tignan niyo yung nangyari, oh. Anong nagkataon lang? Anong walang Diyos? Anong walang mensahe ang Diyos? Sabi niya, there is God. God has a message. Tingnan niyo yung bahay ko. Nasunog yung kaliwa, sa kanan, sa harap at sa likod. Sunog lahat. Natira lang yung bahay niya na napatay. Ito po ay isang mananampalataya. Sino pong pwede magsabi may Diyos? May Diyos pa rin. May Panginoon pa rin. Actually po, sa mga nababasa ko, napapanood ko, hindi lang po siya. Marami pa po mga mabait na tao, mabubuting tao, mga taong may takot sa Diyos ang sinalba ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Well, nangyari na ito sa Biblia. Ayan po, sa Biblia. Di ba?
Nangyari na sa Biblia yung pag-iingat ng Diyos. Sino pwede magsabi na ang Diyos nag-iingat? Diyos nag-iingat. Kaya sa Biblia, no, itinapon si Shadrach, Meshach, Abednego sa pugon. Makita mo natin, sinamahan sila ng Diyos, sinamahan sila ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, iningatan sila ng Diyos. Hindi po sila nasunog. Unti mo yung mga damit nila, unti mo yung buhok nila, hindi nag-amoy sunog. Pakitignan mo yung katabi mo, mukha bang sunog? Amoy sunog? Ha? Balot ng presensya ng Diyos. Balot ng pag-iingat ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko sa awit 91, ang Diyos ang may hawak sa atin, ang Diyos ang siya nag-iingat sa atin. Sabi diyan, basahin din ng malakas, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, kapatid. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukoban kanya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi kang nakatitiyak. Iingatan niya ipagsasangga ng pagkat siya'y matapat. Pwede po ba natin sabihin salamat sa Diyos? Purihin ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos lagi ang siyang nag-iingat po sa atin. Ang siyang sumasama po sa atin. Well, hindi po yan ang message ko. Actually po, ang mensahe ko po ay tungkol po sa mga tao na nagbabalik loob sa Diyos. Tungkol sa mga tao na may mga nagawang hindi na kayang balikan kasi nagawa na yung mali, hindi niya na kayang ayusin. Ano gagawin niya? Ano gagawin niya? Ang salitang damage control sa business context po, ayan po, ang salitang damage control sa business context, crisis management tawag dyan. Sa military context po, combat damage control ang tawag. Sa general terms, pakisabi po, troubleshooting. So, ginagamit yan. Pag may problema sa kumpanya, hindi na, kumbaga, hindi mo na maibalik, irreversible. No? Hindi mo na, wala nang tawag doon, hindi mo na mauulit. Talagang may mali eh. So, para i-control yung damage, i-limit yung damage, troubleshooting. Nangyayari sa kumpanya. Nangyayari sa mga negosyo, nangyayari pati sa buhay po natin. Nung araw po, sumakay po kami dito. Dahil naka-record po ngayon yung preaching ko po, hindi ko na po babanggitin, i-mention kung anong company yan. Kabataan pa po kami, sumakay po kami dyan sa isang napakalaking company ng mga barko. Kabataan pa po kami noon. Kabataan pa po kami. At habang nakasakay po kami, pabiyahe po kami Cebu. Papunta kami Mandaue City. Na-discover po namin sa taas ng barko, may nagwe-welding. Pinapayagan nila magbiyahe kahit under construction. Hindi pa tapos, may mga nagwe-welding pa. Puro marites yung kasama. Puro mga mareklamo eh. Ano ba naman yan? Binibiyahe itong barko may mga nagwe-welding pa. Delikado yan! Buhay natin nakataya dyan. Alam mo, ang ingay po namin at ang dami nagbibideo, ang dami nagsasalita. Akala mo may welga. Ang ginawa po ng opisina, pinatawag po kami. Binigyan kami libreng pagkain. Masarap na pagkain. At pagkatapos pinagbigyan kami ng mga libreng ticket, sabi sa amin, huwag na kayong maingay. Pagbalik nyo, libre na kayo. Libre sa kay barko na kayo. Ayun po yung tinatawag na troubleshooting. Damage control. No, para hindi na lumabas sa social media, hindi na lumabas sa dyaryo, hindi na magkaroon ng bad publicity, para tumahimik na kami, binigyan kami ng
konsuelo. Kaya libreng pagkain, almusal, tanghalian, hapunan, merienda, libre sa kayo pa pauwi. Ewan ko na lang kung mag-iingay ka pa dyan. Purihin po ang Panginoon. Sabi nga po, yung AAA rating, mahirap daw pong makuha yan ng isang company. Alam po ng mga negosyo yan. Yung mga nagnegosyo sa hotel, mga nagnegosyo sa construction, ano mang business, yung magkaroon ka ng AAA bira yan. Mahirap kunin yan. Kailangan, kung restaurant, kailangan malinis, masarap, mura. Mahirap kunin. Pero pag may AAA ka, ang taas ng ratings mo, makakakuha ka ng maraming mga bigating kliyente. Totoo po yan. Parang Diyos po natin. Ang ating Diyos po, may AAA din. He is a guide that will never go wrong. Can we say amen for that? He is a defender that will never experience loss. Pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka matatalo, lagi kang panalo. Pagkasama mo si Lord, hindi ka maliligaw kasi i-guide ka niya. A guide, a defender, a provider that will never run out of supply. Magpo-provide siya. At kung ganito ang ating Diyos, deserve po niya ang malakas na palakpak. Malakas na palakpak. Ito malakas na palakpak sa araw-araw. Well, sa kabila ng pagiging ganito ang ating Diyos, ang problema po sa Israel, tinalikuran po nila yung Diyos na ganyan. Tayo po, na-appreciate natin. Tayo po, natutuwa tayo sa Diyos na meron tayo. Sino po dito yung taas sa kamay, hindi natatalikod sa Panginoon? Amen. Di ba tayo, hindi tayo tatalikod kay Lord? Wala na talagang layuan o talikuran tayo. Talagang tuloy-tuloy tayo. Pero Israel po, sa kabila ng ganito ang Diyos, tinalikuran nila ang Panginoon. Sakit. Para bang sa kabila ng minahal mo yung tao, tinalikuran ka pa rin. Sakit, di ba? Sa kabila ng naging mabuti ka sa Kanya, iniwan ka pa rin. Sakit, di ba? Sabi ni Russell, ba't sa akin ka tumitingin, pastor? Napapatingin lang. Ganito po Israel. Sa kabila ng God is their guide, defender, provider, tinalikuran nila ang Panginoon at nasaktan ng Panginoon. Matinding damage. Paano tumalikod ang Israel sa Panginoon? Pakisabi po, inggit. Because of envy. Sabi nga, because of envy, nagiging bulag po ang tao. Yan po, sabi po dyan, no? Envy blinds men and makes it impossible for them to think clearly. Sabi po ni Malcolm X. Pag ang tao na pupuno na inggit, lumalabo yung kanyang pangunawa. Ganyan po ang Israel. Ano ang ikinainggit ng Israel? Ganito po, ang setup. Ang Israel, bukod tangi sila. Napaka-special nila. Kasi yung God of heaven and earth, the God of universe, Creator of universe, pinangunahan sila, ginawa silang, under sila ng management ng Panginoon. God became their king. God became their president o prime minister. Parang si Lord yung nalilid sa kanila. Kung ikaw yung Israel, mapapawaw ka, wow, King of Kings. Diyos, Panginoon, siya ang maglilid sa bansa mo. Iba yun, di ba? What a privilege po yun. It's an honor po yun, tama? Pero ang Israel po, hindi nila na-appreciate yun. Kasi yung mga karatig na bansa nila, may kanya-kanyang hari. Ang sabi nila kay Samuel, give us a king. Katulad ng mga bansa na
nasa paligid namin, bigyan mo kami ng hari. Alam mo yung request na ganun, para bang sinasabi nila na ayaw nila sa Panginoon. Para bang nire-reject nila ang Panginoon. Para bang sinasabi nila na gusto namin ng hari na nakikita namin. And God was hurt. Nasaktan nila ang Panginoon. Tingnan nga po natin 1 Samuel chapter 12, verse 20. Basahin po natin ng malakas. Lalo na yung mga late. Lakasan nyo, basan nyo, ha? 1, 2, 3, go. Then Samuel said to the people, do not fear, you have done all this wickedness, yet do not turn aside from the following the Lord. Serve the Lord. Kita niyo yung salita ni Samuel? Sabi ng, you have done all this wickedness. I-reject niyo ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Sinamahan kayo ng Diyos, pero anong ginawa niyo? Pinaliguran niyo si Lord. Taas po tayo, verse 21. We are ready? Basa po. And do not turn aside, for then you would go after empty things which cannot profit or deliver. They are nothing. May the Lord God bless the reading of His Word. Pero dito po tayo mag-highlight sa verse 20. Kung meron tayong ginawa, kung may nagawa tayong pagkakamali sa buhay, na hindi na natin kayang balikan, hindi na natin kayang ayusin, sabi nga wala nang second chance, kasi nagawa na natin, ano gagawin natin remedyo? Ano yung gagawin natin para hindi lumaki yung damage? Ano yung gagawin natin OPAC damage control kung tawagin? Yung troubleshooting. Kung minsan may mga nagagawa tayong mali na hindi na natin kayang balikan. Ano po yun? Halimbawa sa health na lang, health issues. May mga nakain tayo, may mga practices tayo na nag-cause para magkaroon tayo ng matinding sakit. Eh di ba hindi na natin kayang balikan yan? Tapos na ang mga taon, tapos na yung mga nakalipas na panahon. Pwede pa ba natin balikan yun? Hindi na. So ikaw na nasa ganung kalagayan, anong gagawin mo? Saan pa po tayo nagkakamali kung minsan? Relationship. Minsan may mga salita tayong nasasabi sa asawa natin na nasabi na natin, hindi na natin pwedeng balikan yun. Marami ho tayong nagagawa na hindi na natin, sabi dyan, irreversible. Hindi mo na mababalikan yun eh. Ang gagawin mo na lang, pilitin mo na huwag nang lumaki. Pakisabi sa katabi mo, huwag mo nang palalain. Huwag mo nang palakihin. Mahirapan ka niyan sa uli. So anong gagawin mo? Ito po yun. Sa verse 20, ang sabi niyan, then Samuel said to the people, do not fear. Yun ang unang-unang mong step. Huwag kang matakot. Kung may nagawa kang mali, kadalasan, natatakot tayo. Nagtatago tayo. Pero sabi ng Panginoon, sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Nakita niyo po yung mga baby na pinanganak during pandemic na nasa loob lang ng bahay. Ayon sa pag-aaral, ngayon po, tapos na ang pandemya, kapag inilalabas sila, matatakotin sila. May mga ganyang bata, I'm scared. Wala pa silang ginagawang mali, I'm scared. Kaya ang ginagawa po ng mga magulang ngayon, nilalabas sila unti-unti para ma-expose, para mawala yung takot. Amen. Ano po ang gagawin mo kapag nasira mo yung paboritong t-shirt ng tatay mo? Nagpa-plancha ka, tapos ayan, butas. I'm scared. Yari ako sa tatay ko. Anong gagawin mo? Ha? Papakain ko na lang to sa aso.
Pag hinanap ni tatay, sabihin ko, kinain ng aso eh. Babaon ko na lang to sa lupa. Wala. Wala ka na magagawa dyan kundi huwag kang matakot. Face the consequence. Harapin mo ano man yung sitwasyon. Amen. Isipin mo na lang, God is with you. Hindi ka papabayaan ng Diyos. Next, ano pa po ang dapat nating gawin? Tayong mga nagbabalik loob sa Diyos. Admit, ang sabi diyan, you have done all this wickedness. Ano po ibig sabihin niyan? Admit your mistakes. Tanggapin mo na nagkamali ka. Tanggapin mo na nagkulang ka. Sabi nga po ng isang researcher, iba po yung may tapang. Hindi na sabi niya. Sabi niya, courage starts with showing up and letting ourselves to be seen. So, tanggapin mo. Kung may pagkukulang ka sa Panginoon, pagkukulang sa pamilya, sa asawa mo, harapin mo siya. Kasama mo ang Diyos. Sakit po ng tao, pag may mga problema, may mga ganyang pangyayari, nagtuturuan. Pakituro kayo katabi mo, kaya nagtuturuan. Kaya ng tao eh. Pag may pagkakamali, sino may gawa nito? Siya po, hindi po ako yan. Sila ho yan. May problema sa opisina, may problema sa trabaho. Bakit nagkaganito? Hindi po ho, siya ho. Sakit ho yan ang unang tao na sinasaluho namin. Kita niyo po si Adam and Eve, nung sila ay nagkasala sa Diyos, nung sila ay nagkasala, binayolate nila yung commandment ng Panginoon. Ano sabi ng Diyos? What have you done? Anong ginawa mo, Ethan? Adan, anong ginawa mo? Ano sabi ni Adan? Parang sinisi niya ang Diyos. Sinisi niya yung babae. Sabi niya, Panginoon, yung binigay mo sa akin babae, siya ho, dahilan. Parang sinisi niya ang Panginoon, ikaw nagbigay eh. Tapos sinisi yung babae. Nung kinumpront ng Panginoon yung babae, Eve, ano na? Sabi po ni Eve, yung ahas po, Lord, yung demonyo ako. Kaya nung kinumpront ng demonyo, ng Panginoon yung demonyo, anong ginawa? Wala na siyang may turo. Siguro ang sabi niya, ako na naman. Sino pa? Pakisabi sa katabi mo, huwag ka na magturo. Aminin mo na lang. At pagagalingin ka ng Diyos. Patatawarin ka ng Diyos. Ano pa po ang dapat natin gawin? Huwag kang tumalikod. Ikaw na nagbabalik loob sa Diyos, ikaw na nagkamali, ikaw na nagkulang at nais mong ayusin yan, ano pong sabi ng 1 Samuel 12:20? Yet do not turn aside from following the Lord. Huwag kang susuko. Huwag kang lalayo. Huwag kang tatalikod. Kasi pag tumalikod ka, lalala, mas magiging grabe ang kalagayan mo. Iba-iba po kasi ang tao, no po? Iba-iba. Ano po ibig sabihin nito? Do not turn aside. Pakisabi po, commitment. Commitment yan. Yung talagang hindi ka na liliko. Hindi ka na magpapaikot-ikot. Hindi ka na magtatago. Hindi ka na patamlay-tamlay. Hindi ka na yung para bang paikot-ikot. Talagang diretso ka, commitment. Ano man ang mangyari. Ano man yung consequence. Ano man yung sitwasyon. Kahit may mga pagpalo na tinatanggap, kasi minsan pinapalo tayo ng Panginoon, dinidiscipline tayo ni Lord, kahit walang blessing, kahit walang pagpapala, tuloy ka sa church, tuloy ka sa worship, tuloy ka maglingkod. Hindi pwedeng, hindi na ako pinapansin ni Lord. Hindi na ako binibless ng Panginoon. Yes, kailangan gawin ng Panginoon yun, kasi mahal ka niya, kailangan niyang i-discipline.
Pero kahit ganong sitwasyon, dahil mahal mo ang Panginoon, diretso pa rin ako sa iyo, Lord. Ayusin ko itong buhay ko. Amen. Commitment. Naalala ko po, yung patotoo ng babaeng ito. Siya po ang nanay po ni Sister Grace. Kilala po yan ng mga kapatiran. Siya po si Sister Maud. Ang dati po nating church coordinator ng FGFM Taytay. Commitment, nakita ko sa kanyang commitment. Talagang hindi na siya bumitaw sa Panginoon. Hindi na siya talaga tumalikod sa Diyos. Kita ko sa kanya. Ano man ang sitwasyon, maganda man ang sitwasyon, pangit man ang sitwasyon, hindi mo siya kakakitaan na nandamig. Naging tatamad-tamad, naging lazy, naging putyo-putyong paglilingkod. Wala akong ganun. Grabe po yun. Saludo po ako sa kanyang commitment. Unang bagay po na nakita ko sa kanya, kahit saan ako magpunta ng ministry, na-assign ako magpasto, kita ko, nandoon siya, nagsusupport. Sabi niya, dito lang ako, pastor, magsusupport patuloy sa iyo. Kahit saan. Kahit saan. Tinawag siyang mami mo, kasi gawa nung, ako unang tumawag dyan. Hindi pa kami mag-asawa ni Sister Grace. Tawag ko na dyan, mami. Kasi parang nanay-nanay ko na siya. Kahit mahirap lang sila, pero pag nag-support yan sa pastor, kala mo mayaman yung nagbibigay. Take pa niya yung mga mayayaman. Di ba may mga mayayaman, pero pag nagbigay, parang pinagpala ba ito? Pero siya pa nagbigay, magugulat ka. Ang laki siguro ng negosyo nito. Ang laki siguro ng kabuhayan nito, pero pag tinignan mo, simpleng tao. Pwede po siyang yumaman, pero mas pinili niya tumulong sa tao. Puro pagtulong yan. Kita ko po yan. Puro pagtulong. Puro pagtulong. Sabi ko, pwede kayong yumaman ha. Pastor, hindi ako tinawag dyan ng Diyos eh. Tinawag ako para maglingkod, para magsakripisyo. Ganun po yung katindi. Kahit hirap na yung katawan niya, kahit nararamdaman niya na hindi na kaya ng katawan niya, kahit yung sakit para bang pinampahina na siya, kinokontrol na siya, parang gusto na siyang pahintuin ng sakit sa paglilingkod, pero lumalaban pa rin. Kahit minsan, hindi huminto. Yan yung prayer ko po sa bawat isa. Yan yung panalangin ko sa bawat isa na siya po hanggang kinuha siya ng Panginoon. May kwento po yan na ayaw siya ng doktor payagan umuwi. Pero sabi ng doktor, pag magpapakita ka ng malakas ka na, pauwi na kita. Biglang nagpakita ng malakas siya. Kasi alam niya, Sunday po yun. Magsa-Sunday. Pinayagan po ng doktor umuwi dahil mukha ng malakas. Nagsimba. Pagkatapos mag-worship, umuwi na sa Panginoon. Para bang panalangin niya, Lord, bago mo akong kunin, sisimba mo na ako. Bago mo ako kunin, mag-worship mo na ako. Hindi po siya katulad ng ibang Kristiyano pang may problema, may trials, may ganito, ganyan. Laylo muna ako. Ayoko na muna, papagod na ako. Siya hindi. Dahil mahal niya ang Diyos, dahil sobra niyang iniibig ang Diyos, walang pagod, walang sawa. Pakisabi sa katabi mo, sana ganun din tayo. Sana ganun tayo kahit kaunti. Ano ba po sabi diyan? Ito na po pinakauli. Ang sabi niya, but serve the Lord. Lagi pinabanggit lagi yan with all your heart. Hindi lang maglingkod. Serve the Lord with all your heart. Can we say, yes, Lord. Amen, Lord. Sabi ko nga kanina, iba-iba po yung tao.
tingnan niyo po, may mga tao, kahit dumadaan na sila sa mga pagpalo, chastisement, discipline, kahit naghihirap na buhay, kahit ang dami na po nangyayari sa buhay nila, may mga tao po, ayaw magbalik loob sa Diyos. Pakisip ko ngayon katabi mo, hindi ikaw yan. May mga tao naman, nagbalik sa Panginoon, pero pawala-wala pa rin. Nagbalik nga sa Panginoon, pero matamlay, mapusyaw, putyo-putyo pa rin yung paglilingkod. Walang quality, walang daming, walang anointing, walang kapuspusan, walang alab. Mga nagbalik loob sa Diyos, pero kita mo pawala-wala pa rin. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi tayo yun. Hindi natin yung gagawin. Dahil mabuti ang Diyos sa atin. May mga tao po, nagbalik loob sa Diyos para maglingkod. Para mag-serve. Amen. Yun yung gusto natin. Hindi lang tayo magbabalik loob sa Diyos dahil sa gusto lang natin magbalik at nagpakita tayo sa mga kapatiran, kundi magbabalik loob tayo sa Diyos dahil we want to serve God with all our hearts, with all our minds. Praise God. Si Mami Mot po, ang daming hadlang, pero binabangga niyo. Maniwala ka kapatid, once na mag-decide ka ngayon 2025, mag-serve sa Panginoon, umating ka ng workers' convention sa Sabado at mag-serve ka kay Lord, maraming hadlang yan. Maniwala ka. Baka kanina nga lang may hadlang eh. Sino nakaramdam yan? Kanina lang, hinahadlangan ka. Sabi ng isang kapatiran eh, so may trabaho talaga ako eh. Pero gagawin ko, magtatahilan na lang ako para lang makapag-serve, para makapaglingkod. Amen? Bakit po niya ginagawa yon? Gusto niya maglingkod. Gusto niya mag-worship. Maniwala ka, pag naglingkod ka sa Diyos, may hadlang. Pwedeng maging hadlang trabaho. Pwedeng maging hadlang asawa. Pwedeng maging hadlang anak. Pwedeng maging hadlang sitwasyon. Pwedeng maging hadlang yung katawan mo, parang di mo na kaya. Pero si Mami Mot, iba. Talagang binabangga niya lahat ng hadlang. Pwede siyang magdahilan. Pwede siyang mag-alibay. Pwede siyang gumawa ng kwento na saka na lang muna ako. Kayo na muna. Pero di niya ginawa. Binabangga talaga niya. Ngayon pong 2025, ang hamon sa atin ng Panginoon, paglilingkod. Tinignan po namin yung Greek word ng serve. Kung sumasakay po kayo ng LRT, magaling yung matandaan niya. Abad Santos. Hindi po Abad Santos. Abad. Ano ibig sabihin ng abad? To serve. To enslave. Ano ba ibig sabihin to enslave? Magpapakaalipin ka kay Kristo. Di ba na maging alipin ka ng Diyos kaysa na maging alipin ka ng bisyo, ng kasalanan. Amen? To enslave, to labor, talagang tatrabaho ka, magpapagod ka kay Lord. To worship, yun pala ibig sabihin ng to serve. Talagang bibigay mo lahat ng worship mo kay Lord. To worship, to minister, maglilingkod ka. Maglilingkod ka sa mga tao. Alam niyo po, ilang beses na po kaming nakakapunta sa mga churches sa Taytay, sa Morong Rizal, nung last anniversary, sa Albay, Bicol. Nakikita po namin yung paglilingkod ng mga tao. Mga nakasinelas lang, pero grabe, umawit sa Diyos. Grabe magpaawit sa Diyos. May mga members silang mayayaman doon. Sila po naglilingkod, sila nagsaserve. Nakita yan ng mga kapatiran kasama namin nakaraan yan sa anniversary sa Morong. Nakita nila yan kasama namin sa Taytay. Andun paglilingkod talaga. Tatanungin ka, ito po ang list of menu. Ano gusto nyo?
Sino nakaranas nun? May listahan sila eh. Merong pasta dito, may milk tea, may pizza. Checkan po ninyo. May chicken. Checkan ninyo. Talagang mapaglingkod. Mula sa mga kabataan. Walang mga senyorita, walang mga parang ayaw pagpawisan sa mga nanay at tatay. May pinag-aralan, mataas ang pinag-aralan. Naglilingkod. Sabi ko, grabe, sana panalangin ko mag-alab yung mga taga-silang sa paglilingkod. Ngayon, 2025. Amen! Kasi grabe si Lord. Kung kabutihan at kabutihan ng Diyos, blessing at blessing ang pag-uusapan, tayo po dito sa silang ang pwede magsabing matindi yung kilos ng Diyos sa ating buhay. At deserve lang niya ang matinding paglilingkod. Amen. Ngayon pong Workers' Convention, hanap po namin ni Sister Chris, totoong maglilingkod. Totoo. Hindi po kami naghahanap ngayon ng dami. Mas gusto po namin yung quality kaysa sa quantity. Wala ko ngayong pilitan. Noon dati, para bang halos lahat pinupush namin sa Workers' Convention. Ngayon, hindi po. Kailangan po talaga ikaw mismo mag-decide. 2025, maglilingkod ako sa Diyos. Magtatrabaho ako sa Diyos. Hindi po namin hanap po yung mga workers na pang-display lang. Kahit naman sa anong aspeto, may inis at masasaktan ka pag pang-display yung mga trabahante mo at empleyado mo. Tama po ba? Kung kayo po ay may company, may trabaho, may negosyo, pwede ba yung meron kang 30 manggagawa, sinuswelduhan mo, pero display lang? Hindi po pwede. Mas pipiliin mo kaunti. Nakakita na kayo ng mga pan-display na prutas. Ang gaganda, di ba? Ang pupula, violet, ang gaganda ng kulay. Pag pumitas ka doon, uy, grapes! Pitasin mo, kainin mo. Iluluwa mo kasi plastic. Ayaw po natin ng ganong klaseng manggagawa. Na kapag pinakilala, ito na mga manggagawa po namin for the year 2025. Pero pag tinignan, wala namang ginagawa. Late pa. Walang paglilingkod, walang pag-aakay na ginagawa. Makakasakit tayo sa puso ng Diyos. Ang gusto po natin, totoong paglilingkod. Kaya po, doon po sa Workers' Convention po natin, minsan pa i-open po namin ang paglilingkod sa lahat. Hindi tayo katulad ng ibang church, kailangan may mataas kang pinag-aralan, kailangan tatapusin mo yung mga ganitong modules, kailangan ganito ang katayuan mo. Wala akong ganun sa FGFM. Ang FGFM bukas, binubuksan. Pero ngayon, gusto namin kayong paalalahanan, kung magdi-displayan lang po kayo, huwag na po kayong umati ng Workers' Convention. Kasi usapan to, kukubinan tayo eh. Mag-e-expect kami sa iyo. Ano kaya pwedeng magiging reaksyon ng congregation kapag yung pastor din ay pang-display lang? Display lang. Di ba hirap? Hindi nagpipreach, hindi humahayo, hindi naglilingkod. Maging kayo, ayaw nyo ng gano'n. And maging kami ni Ate Chris, ayaw po namin ng gano'n. So minsan pa, ang Workers' Convention, bukas sa lahat. Pastor, baguhan lang ako, pwede ako mag-serve. Pwede! Pwede. Basta make sure, ipaglilingkod mo sa Diyos yung 2025. Pastor, medyo marami akong pagkukulang sa Panginoon. Pwede po ba ako dyan? Pwede. Basta makipag-covenant ka na ipaglilingkod mo yan sa Diyos. Ibibigay mo yung pinakamahinam para sa Diyos. Amen. Amen po ba? So, bukas po yung ushering ministry. So, pag sinabing ushering ministry ka, dapat hindi ka pa-display. Nakikita ka dyan sa pintuan, bago magsimula gawain, hanggang sa magtapos yung gawain, nandiyan ka, kinakamayan mo yung mga tao.
Hindi pwedeng, ito po mga ushering po namin. Sila po ang nasa ushering ministry, tapos wala ka namang ginagawa, pan-display ka lang. Pag sinabing multimedia, multimedia ka talaga. Pag sinabing music team talaga tayo. Pag sinabing core leaders talaga tayo. Iba po core leaders. Iba po yan. Ano yan? Para po yung mga sa Biblia, elders po yan. Mabigat yan. Humahayo po yan. Kaya pansinin niyo po yung mga core leaders po natin sa Taytay. Nagpipreach sila ng Word of God, nagdi-disciple sila. Kasama po sila ng pastor na magpaunlad ng church. Yan po ibig sabihin ng core leaders. Kaya minsan pa, hinahamon ko kayo mga kapatid, ipaglingkod natin sa Diyos itong 2025. Para sa Diyos. Bakit? Di mo sure kung ilang taon ka pa dito sa mundo. Kaya hanggang buhay tayo, ipaglingkod natin ito sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang buhay natin ay parang ganito minsan. Buhol-buhol. Sa dami ng ating maling pagkukulang, para tayong lubid na parang buhol-buhol. Yung ibang taong gagawin nila, putulin na lang yan. Buhol-buhol na, di putol-putulin na lang. Yung ibang tao kapag buhol-buhol na po ang buhay nila, ang dami na nilang mali sa buhay, maraming maling desisyon, maraming kasalanan, ang ginagawa na lang yan, minsan magpapakabuhol-buhol pa. Yung iba mag-aamok, yung iba magwawala, magre-rebelde, sisirain ang buhay. Pero sa atin, maliwanag po ang salita ng Diyos. Ano po ang troubleshooting? Paano natin ito troubleshoot? Paano natin aayusin yung buhay natin? Itutuwid yung mga mali natin sa buhay? Paano natin iaayos yung buhay natin sa harapan ng Diyos? Una, huwag kang matakot. Admit your mistakes. Do not turn aside. Huwag ka nang manlamig. Huwag ka nang tumalikod. Huwag ka nang magpabanjing-banjing. Huwag nang palamig-lamig na paglilingkod. And then you serve the Lord. Kahit anong mangyari, you serve the Lord hanggang sa kunin ka ng Panginoon.